Okay, mga Kapinoy, kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon nandun, ngayon po ay araw ng Huwebes, February 12. Okay, dalawang araw na lang, Valentine's Day na. Okay, so kung hindi man ako makagawa ng video tomorrow o Valentine's Day, so babatiin ko na kayo ng advance Happy Valentine's. Lalo na doon sa mga taong may minamahal. Sana masaya kayo, no? Sana maging masaya tayo ngayong Valentine's Day. Alright, so meron pong masaya, may bansang masaya sa nangyayari sa bansa natin, ano? Hindi po hindi po bansa ng Pilipinas ang masaya, kung hindi bansang China. Yan ang masaya sa ngayon. Bakit ko nasabi yan? Ano? Bakit nasabi? Anong dahilan? Dahil po, tayo mga Pilipino ang nagbabangayan tungkol sa pagkakaintindi natin sa West Philippine Sea at sa Kalayaan Island Group, KIG, So, isipin nyo, ang mga taong nagbabangayan mismo ay hindi China at Pilipinas, kung hindi Pilipino laban sa Pilipino. At yan pong ang masakit nito, ang mga nangungunang na mukhang kakampi ng China at nagbibigay ng duda sa ating pagkakakilanlan o sa ating pag-aari ng West Philippine Sea at Kalayaan Island Group, ay ang nangunguna po sa pagbibigay ng duda ay mga senador ng Pilipinas na kung tawagin nga sa ngayon ay mga Chinador. Chinador. Yeah. Yan, usually po sino yung mga yan, Si Marcoleta. Tapos yan pa si Cayetano, na nakikipagbalik-taktakan doon sa Senado, laban kay Pangilinan at sa mga senador na kumakampi sa Pilipinas. Bukod tangi na itong dalawang ito. At sigurado, yung mga baka nga yung buong minority ng Senado ay yung kakampi sila. At nagpapalaganap ng mga kasinungalingan na nagbibigay pagdududa sa pag-iisip ng ating mga Pilipino kung meron ba talagang West Philippine Sea at pag-aari ba natin talaga ang Kalayaan Island Group. Okay? So natatandaan natin na itong si Marcoleta, itong si Marcoleta ay sinabi sa isang confirmation hearing sa Senado, na dapat daw siguro ay dahilan sa ang Kalayaan Island Group ay wala sa exclusive economic zone ng Pilipinas, lampas daw, ay dapat daw pabayaan na lang. Talaga naman po ako'y nakakagulat. Nagulat ako doon sa sinabing yun ni Marcoleta. Di ba? Nakakagulat. At sabi nga ba, isipin mong galing pa sa senador at sinasabing surrender na natin ang parte ng Pilipinas. Sa China. Sa ngayon, talagang nakakapangilabot yun, Right? Tapos ito pa ang nakakainis dyan, Ang tinitira nila nitong mga Chinador ay ang West Philippine Sea. Wala daw coordinates. Di ba? Wala daw coordinates. Kaya daw wala daw yung West Philippine Sea. Nagugulat din ito dahil itong si Marcoleta ay ito pong mababatas noong 2012 kung kailan na gawa ng batas itong pagtatalaga ng pagkakaroon ng West Philippine Sea. Ng 200 nautical miles exclusive economic zone. Di ba? Siya mismo, hindi niya alam yun. Di ba? Hindi niya alam yun. So, ano nangyari? Mukhang natulog sa pansitan to nung dinideliberate yung pagpapangalan ng
West Philippine Sea noong 2012. Di ba? Tinitira nila na dapat daw wala ang West Philippine Sea. Dahil walang coordinates. Yan bang hindi man lang nila naisip na yung 9-dash line ng China ay wala rin coordinates. Right? Minsan ay 9, minsan 11, minsan ay 10. Diba? Nagsimula po yan lang sa 11 noong una. Tapos naging 9. Ngayon naging 10. So, isipin nyo yun. Diba? Mas nakakalito po yun. Pero hindi tinitira ng ating mga senador ang coordinates ng 9-dash line. Diba? Ito si Cayetano. Ano nangyayari dito kay Cayetano? Aba, isipin nyo naman, ang tinitira ni Cayetano ay itong sino ba to? Tariela. Si Commodore Tariela na ginagawa lang ang kanyang trabaho. Di ba? Ang tinitira ay bakit daw, sabi ni si Cayetano, bakit daw itong si Tariela ay ginawan ng karikature itong si Xi Jinping. Nagalit na po siya doon dahil nagalit ang China. Ang ambassador ng China, nagalit kay Tariela, nakigalit na rin itong si Cayetano. Alright. Pero ito ba, matanong ko sa inyo, sa mga kaunting nanonood ng mga tao dito sa channel ko. Minsan ba ay narinig nyo na nagalit o kinundina ni Cayetano ang panghaharas ng mga incheck sa mga Pilipino sa West Philippine Sea? Ilang bombahan na ng water cannon ang nangyari, di ba? Nagkaputol-putol na ang daliri ng ibang mga sundalo natin sa pagtatanggol sa West Philippine Sea. May narinig ka ba ni kinundina ni Cayetano ang bansang China sa ginawa nilang yun? Sa panghaharas, sa pambubuli sa atin sa West Philippine Sea. Diba? Wala akong matandaan. Wala akong matandaan na kinundina ni Cayetano o ni Marcoleta o ng kanilang amo na si Duterte ang China sa pananakit sa ating mga Pilipino. Pero itong si Cayetano ay ang lakas ng loob na ikondena si Tariela dahil ginawan ng karikature si Xi Jinping. Galing po. Minsan nakakapag-init talaga ng ulo no? Diba? So, tayo kailangan siguro mag-isip-isip muna tayo ulit mga Pilipino, no? Kung anong mga klase ng senador at mga opisyal na ating inilagay at iniluklok sa gobyerno. Nakikita nyo na ngayon ang mga pakawala ng ibang bansa sa ating gobyerno. Napasok na po tayo. Kaya kailangan po natin talagang mag-isip-isip sa 2028. Di ba? Sa 2028, hindi lang yung during the campaign period, ha? Ngayon pa lang, tinitingnan na natin dapat kung sino yung mga tao na pakawala ng kalabang bansa. Di ba? Ngayon pa lang, tingnan natin. Kasi, pag sa during the campaign period, definitely, mababait yung mga yan, maka-Pilipino, may mga damit-damit pa yung West Philippine Sea, di ba? Pero ngayon, na nakaluklok na sila, lumalabas ang tunay na kulay. Okay? So, pag atin pong ibaon sa ating mga isip yan, kung sino yung mga taong yan, mga opisyal na yan, na nagtatanggol sa mga against the Philippine interest. Yung kumakalaban sa interest ng mga Pilipino. Okay? Magandang araw po. Bye-bye.